So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the Mga timawa sa kapangyarihan tong mga tao na to, no? Kaya naggagaganyan ho yung mga yan. roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, you know, lahat mas Ano naman papansinin ho sila ng mainstream media? Puro kasinungalingan na lang doon sa kampo nila. Di ba? sa Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa niyo? Walang campaign materials na magbibigay yung tatay ko. Anong ginawa niyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Hindi ko naintindihan yun. Hindi ko tuloy nasagot. Ano sabi niya? Putik na yung kapag ganun pala si Baste, ano, kapag ka yung mga press con, yung hawak niya yung mikropono, kala mo astig na astig, ano? Lalo na kapag ka yung mga interview, ano? Kala mo, pero yung nilatagan na ng lona ni General Torre para magsuntukan sila. Nagsisibata na ho, papunta na Singapore eh. Oh, yung pasampal-sampal niya wala tiklop huto kay Torre, mga bossing. Gumana po yung pagka-Barbie nitong si Baste. So dalawa na lang yung nasa dulo, mapapaus pa. Oh. I just want to mention yung binanggit ni yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yun. They are in control. Walang Usog ko kasi yung nakaharap lang si Baste. Kasi pagka yung medyo side view, tsapad yung likod eh. Yung dito, yung bunbunan, tsapad eh. Tsaka yung iharap na lang natin. Sandali. Gilapin ko na nga ho, mga kababayan, yung pugot-pugot ulo ni Baste. ayun. Nilalagay Parang si Max Alvarado sa pagmuya. ko talaga po sa alanganin. No? Okay lang. Sa oras ba yun? Basta Hindi mo na yung pugot-pugot ulo. kung may problema, Hindi naman pugot-pugot ulo mismo, mga kababayan. Yung sinabi niya doon, ang sinabi niya doon is, ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan natin. Ganon. we have to communicate with each other. Okay? Let's just be friends lahat tayo. Huwag tayo mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH, and Reform. Kala ni Baste, magagaya niya ang tatay niya. Oo, correct. Yan yung estilong ginagawa niya ngayon eh, no? Kasi baka iniisip niya, pati ho tayo na hindi na sumusuporta, matatakot sa kanila. No? Dati ganun, okay lang sa atin. Naniwala tayo. Yung style nilang ganun, ni dating Pangulong Duterte. Malakas to. Ayos to. Yung kay Baste, trying hard mga bossing. At alam natin, yung nito, yung kilusan, yung galawan nito, tumatakbo to pag suntukan. Kahit matanda pa ha, yung kalaban niya, may edad na si General Torre versus sa kanya, 38. O di po ba? Andito ang maisog, and hindi ko na mawabanggit yung lahat ng Meron pa pala yung maisog nila, no? AKA mautog. parallel groups, Reforma Pilipinas. Magkaisa tayo lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Paano naman naging para sa bayan yung panggugulo yung ginagawa? No? Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to.
service attending. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama niyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Walang takbuhan, boss, ha? Baka tumakbo ka na naman. Mabuhay kayo. Allahu Akbar. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat and God bless you. Hindi ko makita yung yung ulo-ulo ulo lang ni Bongbong Marcos yung kailangan. Okay lang. Alam niyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko. Can never imagine. Totoo, i-correct nyo. Huwag mo na kayo magalit. Pero dito ho, mga boss chief mo, sir, no? Dito po, sa mismong talumpati o pagsasalita niya, dyan niya mismo sinabi, Beyond ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan nila, mga kababayan. Ibang klase, Mayor pa ho yan, no? Mayor pa ho ng Davao City yan, mga bossing. Anyway, halos 1 oras at mahigit tayong naka-focus dyan kay Basti Duterte. Gusto ko lang po sa inyong ipakita ito, mga kababayan, no? Libreng dental service isinusulong sa Kongreso. Ayan, kahit papaano ho, mga boss chief mo, sir, yung mananakit ng ngipin. Abala yan sa trabaho. Di po ba? Abala yan sa trabaho. Tapos minsan, kulang pa tayo doon sa mga pera. Pero libreng mga pa-dental service po para sa mga kababayan natin Pilipino, okay po yan. Isinusulong po yan, mga bossing. Tingnan nyo ho yung lagi nilang sinasabi. No? Yung lagi hong sinasabi ng mga DDS na magnanakaw si Martin Romualdez. Pero tingnan nyo po, sino po yung mga nangunguna, nag-uumpisa at lagi pong mga may gustong isulong na mga proyekto na magaganda po? Martin Romualdez. Di ba? Hanggang ngayon ho, mga kababayan, wala pa din po silang naipapakita na ebidensya laban po dito sa tao na ito. Pero tayo, kada po magbablog tayo at meron tayo nabalitaan na mga ganito, meron tayong kalakip na ebidensya o meron tayo ipinapakita na mga materyales. Hindi ho kagaya ng mga paninira lang. Ulitin ko ho, libreng dental services isinusulong sa Kongreso, mga bossing. Ganyan po. No? Yan ang tunay na malasakit sa bayan. Yan po yung mga inuuna. Kung ano po sa tingin nila na numero 1 o malalaking problema ng kapwa natin Pilipino, mga bossing. But anyway, anong oras na din po, no? Alas 10:18 na dyan sa Pilipinas. Para po doon sa mga hindi umabot. Kasi maaga tayong nag-vlog, no? Pwede nyo naman po itong panoorin ng sa replay po. Muli po, ako'y magpapaalam na. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share, mga boss chief mo, sir. Upang sa ganon, mas madaming mga DDS ang mabad trip sa atin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss.